Nagmistulang championship vibes ang PhilSports Arena dahil sa nakaka-intense at nakakahingal na bakbakan ng dalawang magkaribal na Petrogas at Creamline Cool Smushers. Habang sina Tots at Pons, ginulat naman ang mga Angels from the bench. Ano sa tingin mo? Ang Petrogas pa rin kaya ang makakaharap ng Creamline sa finals? Pero bago pa man ang lahat, huwag mo namang kalimutang mag-subscribe at i-spike ang notification bell para lagi kang updated sa mga volleyball ganap. Muntik ka na talagang makaisa ang Petrogas sa defending champion na Creamline Cool Smushers. Sobrang ganda ng laban at pigil hininga ang bawat hampas ng bola. Sa tulong nila Tots at Pons, biglang sumiklab ang Creamline sa 5th set at tinapos ang bakbakan sa score na 25-22, 23-25, 25-27, 25-19 at 15-13 sa 2023 PVL All-Filipino Conference na ginanap sa PhilSports Arena. Sa tulong ni Tots Carlos na naging game changer ng kupunan at nakapagtala ng 16 points dahilan upang hiranging player of the game. Ang Cool Smushers naman ngayon ay nananatiling perpekto para sa ikalimang laro para sa team standing at sila lamang ang natitirang kupunan na walang talo sa kalagitnaan ng elimination round. Samantala, bumagsak ang Petrogas sa 4 na panalo at 2 talong record sa triple tie para sa ika-6 na pwesto kasama ang Signal at F2 Logistics. Sa unang set pa lang talagang tagisan na ng mga lakas at stamina dahil sa sobrang dikit ng laban at halos walang tigil ang mga rallies. Pero nang maiblock ni Sato sinang Aiza Maizo Puntillas, dito na nakapag-take advantage ang Creamline na kunin ang momentum at ipanalo ang unang set sa score na 25-22. Pero kabaliktaran naman ang nangyari sa set 2 dahil tulad sa set 1, bumaliktad ang sitwasyon dahil sa isang unforced error ni Valdez. Dito nagkaroon ng pagkakataon ng Petrogas na ipanalo ang second set sa score na 23-25. At sa sobrang init ng laban, halos walang lapagan ng bola. Pero dahil sa higpit ng depensa ni Palma, na killer block nito si Gemma Galanza dahilan upang masungkit ang third set. Pero Creamline ayaw pa rin paawat at palaban pa rin sa bawat set. Kahit lamang na ng 2 set ang Petrogas, tsinaga pa rin ang Creamline na makahabol sa score. Kaya nang ipinasok na ni Coach Sherwin sina Tots at Pons, dito na nagawang maitabla ni Tots sa isang cross-court attack sa score na 19-all. At ipinako ang Petrogas sa 19 points dahil sa unstoppable tandem nila Tots at Pons. Salitan sila sa pag-atake at grabe naman yung pinapakitang floor defense ni Galanza, kaya napagtagumpayan nilang makuha ang 4th set at napa-extend sa 5th set. Sa 5th set, pigil hininga na ang mga fans dahil sa init ng laban. Wala pa ring humpay ang sagutan ng mga atake. Sa puntong ito, mas lamang ang Creamline ng 4 na puntos pero unti-unti naman itong nahahabol ng Petrogas. At sa sobrang intense ng laban, bawal ka talagang magka-error dahil pwedeng maagaw ng kalaban ang momentum. Pero dahil sa isang service error ni Palma, nag-match point ang Creamline. Isang napaka-crucial na error para sa Petrogas. Habang si Sabete ay pinulikat na sa gilid dahil sa sobrang intense ng laban. Pinilit naman nila Maizo Puntillas na habulin ang score pero mas nanaig ang kagustuhan ng Creamline na sungkitin ang panglima at perpektong panalo. Isa sina Tots at Pons ang nagbigay buhay sa Creamline at naging game changer ng laro. At sadyang na timing lang din ang error ng mga Petrogas kaya nakakuha ng pagkakataon ng Creamline na itawid ang kupunan sa next level. Nangunguna pa rin si Michelle Gumabaw sa scoring machine ng kupunan at nakapagtala ng 19 points, habang si Gemma Galanza ay nakapagtala naman ng 15 points para sa Creamline. Sa kabilang banda, si Soltones ay nakapagtala naman ng 23 points para sa Petrogas at si Jonas Sabete ay nagkaroon naman ng 22 points. Naka-back up naman sina Nang Aiza at Remy Palma ng 13 at 14 points pero kinapos nga lamang ito sa dulo. Sa susunod naman na laban ng Creamline, bigla namang nabago ang schedule ng F2 at Creamline match. Medyo napaaga ito at magtutuo sa November 14 alas 6 ng gabi na gaganapin sa Smart Araneta Coliseum. Habang ang Petrogas ay haharap naman sa Signal HD Spikers sa November 11 alas 2 ng hapon na gaganapin sa PhilSports Arena. So that's it.
Thanks for supporting this channel, and please don't forget to like and subscribe and spike the notification bell para lagi kang updated sa mga valuable ganap. And thanks for watching.